Punong-puno ng ilaw at bulaklak ang buong simbahan. Sa gitna ng solemning tugtog ng marcha, dahan-dahan naglakad si Maricar Villanueva patungo sa altar, suot ang kanyang puting bestida. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaking naghihintay sa kanya sa unahan, si Victor Ramirez, ang lalaking ilang taon niyang minahal, iniyakan at ipinagdasal. Gwapo si Victor sa suot nitong itim na Amerikana, matikas ang tindig, malinis ang gupit, at halatang nanginginig din sa kaba at saya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, pakihimdam ni Maricar ay tumigil ang mundo. Ito na iyon, ito na ang pinapangarap nilang simula. Ngunit hindi niya alam, sa aram ring iyon magsisimula ang isang bangungot. Habang nagpapatuloy ang seremonya, biglang nagkaroon ng konting bulungan sa bandang likuran ng simbahan. May isang babae kasing kararatong lang at halos lahat ng ulo ay napalingon sa kanya. Nakaitingtong elegante at mamahalin, may perlas sa liig at may kakaibang tindig ng isang babaeng sanay na masunod ang lahat ng gusto niya. Siya si Amber Monteclaro, ang kanilang ninang. Isang 45 anyos na byuda, kilalang bilyonarya at may-ari ng ilang hotel, casino at real estate sa buong bansa. Hindi siya inaasahang makakadalo dahil galing pa raw ito sa isang business trip sa Singapore. Kaya halos ikagulat ng lahat ang biglaan niyang pagdating. Dumating si Ninang Amber, mahina ngunit excited na bulong ng ilang kamag-anak. Nang maupo si Amber sa harapan, sa kanya unang nasilayan ng malinaw si Victor. At sa isang kisap mata, tila may pumutok na kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero hindi maalis ang tingin niya sa binata. Sa edad niyang iyon, marami na siyang nakilalang lalaki. Mga politiko, negosyante, artista, maging mga banyagang milyonaryo. Ngunit iba si Victor, may kakaiba sa kanya. Hindi lang dahil gwapo ito, kundi dahil sa tikas nitong walang kaarte-artehan. Sa mga matang tapat, sa mukha nitong hindi sanay sa luho pero may likas na dangal. At sa unang pagkakataon matapos mamatay ang asawa niya 5 taong na ang nakalipas, muling may gumising sa pusong matagal niyang ibinaon sa lamig. Samantala si Victor naman ay bahagyang napalingon nang maramdaman ang matinding titig mula sa unahan. Saglit lamang nagtagpo ang mga mata nila ni Amber. Ngunit sapat iyon upang makaramdam ng kakaibang pagkailang. Hindi niya alam kung bakit tila may laman ng tinging iyon. Parang may gustong sabihin. Parang may gustong angkinin. Victor? Napabulong na tawag ni Maricar nang mapansing tila natutula ang nobyo. Agad bumalik sa ulirat si Victor. Ngumiti siya at marahang pinisil ang kamay ng mapangasawa. Wala yon, bulong niya. Ngunit sa kabilang upuan, bahagyang ngumiti si Amber habang nakatingin sa altar. Hindi ngiti ng isang ninang na masaya para sa bagong kasal, kundi ngiti ng isang babaeng biglang may nagugustuhan at sanay na kinukuha ang anumang gustuhin niya. At bago pa matapos ang seremonya, isang mapanganib na lihim na ang nabuo sa puso ng biyuda. Sa araw na dapat ay para kina Victor at Maricar lang, may isa na palang ibang babaeng nagdesisyong hindi pa tapos ang kwento ng lalaking nasa altar. At ang masaklap, nagsisimula pa lang ang kanilang buhay mag-asawa, pero may isang bilyonaryang handang wasakin iyon. Kinagabihan matapos ang ingranding kasal ni Victor at Maricar, lumipat ang selebrasyon sa isang mamahaling events hall na may kristal na ilaw, sariwang bulaklak at mahahabang mesa ng pagkain. Halos hindi makapaniwala si Maricar na naroon siya sa gitna ng napakagarang handaan. Para sa isang simpleng babae na lumaking kontento sa maliit na buhay, sapat na sana ang simpleng salo-salo. Ngulit dahil sa tulong ng kanilang mga ninong at ninang, lalo ng kilalang si Amber Monteclaro, naging parang kasalang pangmayaman ng lahat. Magkahawak kamay sina Victor at Maricar habang nilalapitan sila ng mga bisita upang bumati. Hindi maalis ang saya sa mukha ni Maricar. Sa wakas, asawa na niya si Victor. Ngunit sa tuwing napapatingin siya sa direksyon ng kanilang ninang na si Amber, may kakaibang bigat siyang nararamdaman sa dibdib. Tahimik lamang si Amber sa isang mesa sa unahan. Nakaupo ito ng tuwid, hawak ang wine glass at paminsan-minsang sinusulyakan si Victor. Hindi iyon napansin ng iba, ngulit hindi iyon nakaligtas sa mapagmatyag na mata ni Maricar. Nakakabighani talaga ang ninang mo, biro ng isang pinsan ni Victor.
Parang hindi tumatanda. Ngumiti lamang si Victor, ngulit hindi siya sumagot. Hindi niya rin maikaila sa sarili niyang may kakaiba talaga sa presensya ng diyuda. Hindi lang ito maganda at elegante, may kung anong lakas itong hindi maipaliwanag. Isang klaseng kapangyarihan na kayang patahimikin ng buong silid sa isang tingin lang. Maya-maya, tinawag ng host ang pansin ng lahat. At ngayon, narito ang espesyal na regalo ng isa sa mga ninang ng bagong kasal. Walang iba kundi si Miss Amber Monteclaro. Nagpalakpakan ng lahat habang marahang tumayo si Amber. Bitbit ng kanyang assistant ang isang maliit ngulit mamahaling velvet box at isang sobre. Lumapit si Amber sa harapan. Matikas ang lakad at hindi nawawala ang malamig ngulit kaakit-akit ng ngiti sa labi. "Congratulations, Victor and Maricar," ani niya sa mahinahon ngulit makapangyarihang boses. "Marriage is a beautiful beginning, if nurtured well." Pagkatapos ay iniabot niya ang velvet box kay Maricar. Nang buksan ito ng dalaga, kumislap agad ang isang napakagarang diamond necklace sa ilalim ng ilaw. Napaawang ang labi ni Maricar at napaingay ang buong bulwagan sa paghanga. "Diyos ko, napakamahal nito!" mahina niyang sambit. Ngumiti si Amber. Bagay sa isang magandang bride. Pagkatapos ay ibinigay niya ang sobre kay Victor. Napatingin ang binata rito, saka marahang binuksan. Isang susi ng sasakyan ng laman nito kalaki pang papeles ng isang bagong itim na luxury SUV. Halos hindi makahinga si Victor sa gulat. "Ninang, masyado naman po ito." "Hindi," sagot si Amber, habang tuwirang nakatingin sa kanyang mga mata. "Deserve ng isang lalaking tulad mo ang isang magandang simula." Tahimik ang mga katagang iyon, mulit tila may mas malalim na kahulugan. Naramdaman iyon ni Maricar. Pagbalik nila sa kanilang mesa, hindi mapigilan ng lahat ang paghanga sa mamahalig regalo. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pasasalamat, may kung anong bumabagabag kay Maricar. "Masaya ka ba?" tanong niya kay Victor nang sila'y bahagyang mapag-isa. "Oo naman," sagot ni Victor. "Pero nakakailang, parang sobra naman ang kabaitan ni Ninang Amber." Bago pa makasagot si Maricar, muling lumapit si Amber kanila. "Victor," ani niya, "kapag may oras ka, dumaan kayo minsan sa mansyon. May gusto pa sana akong ibigay na wedding gift na mas makakatulong sa inyo." "Po?" nagtatakang tanong ni Maricar. Ngumiti si Amber, ngulit si Victor lang ang diretsyong tinitingnan nito. "Isang pagkakataon," mahina niyang sabi, "na baka magbago ang buhay ninyo." At sa sandaling iyon, hindi na maikaila ni Maricar sa sarili. Ang regalong iyon ay hindi basta regalo lang. Parang may nakatagong kapalit. At ang mas nakakatakot, pakiramdam niya ang kapalit na iyon ay unti-unti nang hinihingi kay Victor. 3 araw matapos ang kasal ni na Victor at Maricar, abala na agad sila sa pagsisimula ng kanilang simpleng buhay mag-asawa. Sa maliit nilang inuupahang apartment sa Pasig, masaya silang nagsasalo sa instant coffee tuwing umaga at nagtatawanan habang inaayos ang mumunting gamit na natanggap nila noong kasal. Sa kabila ng kasiyahan, hindi pa rin maalis sa isip ni Maricar ang kakaibang kilos ni Amber Monteclaro noong reception, lalo na ang paraan ng pagtingin nito kay Victor. "Hindi ka pa rin mapalagay?" tanong ni Victor habang pinupunasan ng mesa. Umiling si Maricar at pilit na nungumiti. "Wala naman, siguro napapaisip lang ako sa sobrang bongga ng regalo ni Ninang Amber." "Ako rin," sagot ni Victor. "Hindi ko nga alam kung bakit parang sobrang kabaitan niya sa atin." Bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Victor, bumungad sa kanila ang isang lalaking naka-Amerikana, pormay lang postura at may dalang malaking puting kahon at isang sobre. "Magandang umaga po. Ako si Edwin, assistant ni Miss Amber Monteclaro," maayos nitong sabi. "Pinadala po ito ni Ma'am Amber." Tinanggap ni Maricar ang kahon habang si Victor naman ang kumuha ng sobre. Nang buksan nila ang kahon, halos mapasinghap si Maricar nang makita ang laman, isang mamahaling designer dress na kulay champagne at isang eleganteng barong para kay Victor. Kasama rin nito ang isang sulat na may mamahaling pabango at maayos na sulat kamay. "Dear Victor at Maricar, I would be honored to host you at Monteclaro Mansion this Saturday evening. Consider it a simple post-wedding dinner in your honor. May nais din akong pag-usapan na maaaring makatulong sa inyong bagong buhay bilang mag-asawa. Amber." "Totoo ba to?" bulong ni Maricar, hawak ang sulat. Napakunot ang noo ni Victor.
Post-wedding dinner? Sa mansyon niya? Ngumiti ng bahagyang assistant. Ma'am Amber personally requested your presence, sir. May sasakyan pong susundo sa inyo ng 6:00 ng gabi sa Sabado. Nang makaalis ang assistant, ilang sandaling natahimik ang mag-asawa. Pupunta ba tayo? Tanong ni Maricar. Hindi agad nakasagot si Victor. Tiningnan niya ang mamahaling barong sa kahon saka ang susi ng SUV na regalo ni Amber na nakapatong pa rin sa mesa nila. Para bang unti-unti lumalapit sa kanila ang anino ng biyuda. Parang nakakahiya namang tumanggi, sagot niya. Ninang natin siya. Tahimik lang si Maricar pero may bumubulong sa puso niyang may mali. Dumating ng Sabado at eksaktong 6:00 ng gabi ay tumigil sa tapat ng apartment nila ang isang itim na luxury car. Habang bumababa sila, kapwa silang natigilan sa laki at gara ng Monte Claro Mansion. Napapalibutan ito ng naglalakihang puno, fountain at ilaw na mistulang palasyo sa pelikula. Pagpasok nila sa loob, halos hindi makapaniwala si Maricar sa lawak ng sala, mga chandeliers, imported na muebles at mamahaling obra sa bawat dingding. Ngunit mas lalong tumibok ang dibdib niya nang makita si Amber sa itaas ng grand staircase. Suot nito ang isang eleganting dark emerald gown na hapit sa kanyang figura. Nakalugay ang buhok nito at sa kanyang edad ay lalo pa siyang naging kahali-halina. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan habang nakatingin lamang kay Victor at hindi kay Maricar. Welcome to my home! Malamig ngunit malambing nitong bati. Lumapit siya at inabot ang kamay ni Maricar. You look lovely. Ngunit nang humarap siya kay Victor, tila bahagyang nagbago ang kanyang ngiti. And you, bulong niya habang inaayos ang kwelyo ng barong nito gamit ang sariling niyang mga daliri. Look even better than I expected. Parang tumigil ang mundo sa isang iglap. Nanigas si Victor. Napalunok si Maricar. At sa unang pagkakataon, malinaw na sa kanya, hindi sila inimbitahan ni Amber sa mansyon para lamang parangalan bilang mag-asawa. May iba itong pakay. At pakiramdam ni Maricar, ang totoong bisita sa gabing iyon ay hindi silang mag-asawa, kundi si Victor lang. Dinala sina Victor at Maricar ng isang kasambahay sa napakahabang dining hall ng Monte Claro Mansion. Nasa gitna ng silid ang isang mesa na kasyang 20 tao, ngunit 3 lang ang nakahain. Kumikinang ang mga kubyertos na pilak, mamahalin na mga plato at may mga kandilang marahang sumasayaw ang apoy. Para sa isang simpleng mag-asawa tulad ni na Victor at Maricar, para yung eksenang galing sa ibang mundo. Please sit. Sabi ni Amber habang nauuna siyang umupo sa dulo ng mesa. Nagkatabi sina Victor at Maricar, ngunit kahit magkalapit sila, pakiramdam ni Maricar ay unti-unting lumalayo ang asawa niya. Hindi dahil may ginagawa na si Victor, kundi dahil sa paraan ng pag-ikot ng buong gabi sa kanya. Sunod-sunod ang inihain na pagkain, cream soup, steak, seafood pasta at imported wine. Habang kumakain, si Amber ang halos nagsasalita. Tinanong niya si Maricar tungkol sa pamilya nito, sa trabaho at sa simpleng buhay nila. Ngulit sa tuwing sasagot si Maricar, pakiramdam niya'y hindi naman talaga ito ang gustong marinig ng biyuda. Dahil sa bawat ilang segundo, bumabalik ang mga mata ni Amber kay Victor. Anong trabaho mo ulit, Victor? Tanong ni Amber habang marahang iniikot ang wine glass. Supervisor po ako sa isang maliit na logistics company. Sagot ni Victor ng magalang. Amber nodded slowly. With your bearing, I thought you owned one. Bahagyang napangiti si Victor dahil sa alanganin. Hindi po, nagtatrabaho lang. Sayang, sagot ni Amber. A man like you should be in bigger rooms. Hindi na ay mix si Maricar. Nandun ang mga salita, pero iba ang dating. Hindi iyon simpleng papuri. Parang bawat linya ng biyuda ay maingat na binabalot sa desente at elegante, pero may apoy sa ilalim. Sa gitna ng hapunan, may tumawag sa telepono ni Amber. Nagpaalam itong sandaling aalis at iniwan silang dalama sa mesa. Pagkaalis ng biyuda, agad bumuntong hininga si Maricar. Napapansin mo ba? Mahina niyang tanong. Napatingin si Victor sa kanya. Ang alin? Iyong pagtingin sa'yo ni Ninang Amber? Saglit na natahimik si Victor. Ibinaling niya ang tingin sa hawag na kutsara. Saka ka naman iisip mo lang yan. Hindi, Victor. Babae ako. Ramdam ko ang mga ganong tingin. Maricar, marahan niyang sabi.
Baka naman naaasiwa ka lang dahil mayaman siya at sobrang dominant ang personality niya. Hindi na kumikibo si Maricar, ngunit hindi siya kumbinsido. Ang mas ikinabahala niya ay ang tila pag-iwas ni Victor sa usapan. Para bang ayaw nitong pangalanan ng isang bagay na pareho nilang nararamdaman. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Amber na tila mas magaang ang mood. Nagpaalam itong ipapakita raw niya sa kanila ang ilang bahagi ng mansyon. Habang naglalakad sila sa malawak na hallway, ipinagmamalaki niya ang mga painting, antigong vase, at mga litrato mula sa mga bansang napuntahan niya. Ngunit nang huminto sila sa isang balcony na tanaw ang hardin, may kung anong nangyari na lalong nagpatibay sa hinala ni Maricar. Biglang lumakas ang hangin at bahagyang natanggal ang kurbata ni Victor. Bago pa man makakilo si Maricar, mabilis na lumapit si Amber. "Let me," aning niya. Marahang inayos ng biyuda ang kurbata ni Victor. Napakalapit nila sa isa't isa. Halos magdikit ang mukha nila. Hindi man nagsasalita si Amber, sapat na ang kanyang mga mata para sabihin ng isang bagay na hindi dapat. Nanigas si Victor. Nangilid ang luha sa mga mata ni Maricar. At nang tumingin si Amber sa kanya, ngumiti lang ito. Isang ngiting elegante, ngulit puno ng lihim na hamon. Sa kanilang pag-uwi ng gabing yon, tahimik ang mag-asawa sa loob ng sasakyan. Pero sa katahimikang iyon, isang katotohanang unti-unting umuukit sa dibdib ni Maricar. Ang may mga tinging hindi kailangang ipaliwanag para maintindihan. At ang mga matang iyon ni Amber Monteclaro ay malinaw na nagsasabing hindi pa tapos ang gusto nitong simulan kay Victor. Pagkatapos ng gabing iyon sa Monteclaro Mansion, hindi na naging payapa ang isip ni Maricar. Kahit nasa maliit nilang apartment siya kasama ang kanyang bagong asawa, pakiramdam niya ay may malamig na anim sumisingit sa pagitan nilang dalawa. Habang naghahain siya ng almusal kinabukasan, pasimpleng niyang minamasdan si Victor. Tahimik itong umiinom ng kape, ngunit tila malayo ang isip. Ilang beses niya itong nahuling nakatingin lang sa kawalan, para bang may iniisip na ayaw nitong sabihin. "May problema ba?" tanong ni Maricar. Napatingin si Victor sa kanya at bahagyang ngumiti. "Wala naman. Sigurado ka?" Tumanggo ito, ngunit halatang pilit, at bilang asawa, naramdaman agad ni Maricar na may tinatago ito. Hindi pa man siya nakakahirit muli ay tuminog na ang cellphone ni Victor. Nang tingnan na ang screen, bahagya itong natigilan. "Sino yun?" tanong ni Maricar. Saglit na nag-atumili si Victor bago sumagot. "Si Ninang Amber." Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. "Bakit siya tumatawag?" Malamig na tanong ni Maricar. "Hindi ko alam," sagot ni Victor. "Sasagutin ko lang." Tumayo si Victor at lumabas sa maliit nilang kusina upang sagutin ang tawag. Hindi man marinig ni Maricar ang buong usapan, sapat na ang ilang salitang umabot sa kanya para lalong kabahan. "Po? Ako? Ngayon din?" Ilang minuto lang ang lumipas ay bumalik si Victor na halatang hindi mapakali. "Anong sabi?" agad na tanong ni Maricar. Huminga ng malalim si Victor bago umupo. "May inaalok siyang trabaho." "Trabaho?" kunot noong ulit ni Maricar. Tumanggo si Victor. Kailangan daw niya ng personal operations manager sa bago niyang resort project sa Tagaytay. Triple raw ang sweldo sa kinikita ko ngayon. May kasamang sasakyan, allowance at housing support. Napatigil si Maricar. Malaki ang halagang iyon para sa kanila. Sa ilang taon nilang pangangarap, ngayon lang may ganitong oportunidad na dumating. Ngunit sa halip niya matuwa, mas lalong bumigat ang dibdib niya. "Bakit ikaw?" Diretsahan niyang tanong. "Anong ibig mong sabihin?" "Victor, huwag mo akong gawing tanga. Ang dami-daming mas qualified kaysa sa'yo. Bakit ikaw agad?" Biglang tumalim ang tingin ni Victor. Anong masama kung ako ang nakita niyang may potensyal? Potensyal ba talaga ang nakita niya? Halos pabulhong ngunit maiding sagot ni Maricar. Natahimik si Victor. Iyon na ang unang pagkakataon mula nang ikasal sila na may biglang tensyon sa pagitan nila. Hindi sumigaw si Maricar, ngunit ramdam sa boses niya ang sakit. Hindi rin nakasagot agad si Victor dahil kahit siya, may bahagi ng isip niyang nagtatanong kung bakit nga ba siya ang pinili. "Maricar," mahinahon niyang sabi, "alam kong may duda ka, pero kailangan din nating isipin ang kinabukasan natin. Hindi sapat ang sweldo ko ngayon para sa mga plano natin."
Alam ko, sagot ni Maricar, nangingilid ang luha. Pero pakiramdam ko may kapalit ang trabahong yan. Bago pa makapagsalita si Victor, muling tumunog ang cellphone nila. Isang mensahe mula kay Amber. I'm sending the contract. I hope you say yes, Victor. Men like you deserve a bigger destiny. Nakita iyon ni Maricar, at sa isang iglap, tila may kung anong pumutok sa loob niya. Men like you? Mahinang niyang ulit. Ganito ba nakipag-usap ang ninang sa may asawa? Hindi kasalanan kung ganyang siya magsalita, depensa ni Victor. Pero kasalanan mo kapag hinayaan mo. Napataas ang boses ni Maricar at agad siyang napaupo sa gilid ng kama, umiiyak. Sa unang linggo pa lang ng kanilang pagsasama, dumating na agad ang unang malaking sugat. Lumapit si Victor at hinawakan ang kanyang kamay. Ginagawa ko lang ito para sa atin. Ngunit dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman siya ng takot. Takot na baka ang lalaking pinakasalan niya ay hindi man siya ipagpalit agad. Unti-unti naman itong nahahatak palayo ng isang babae na kayang ialok ang lahat na wala siya. At doon, nagsimula ang unang bitak ng kanilang pagsasama. 2 araw na hindi mapakali si Victor matapos ang alok ni Amber Monteclaro. Paulit-ulit niyang binabasa ang kontratang ipinadala nito sa email. Totoong napakaganda ng offer. 3 beses ang itataas ng sahod niya, may housing allowance, company car, bonuses, at pagkakataong makapasok sa mundo ng malalaking negosyo. Para sa isang lalaking galing sa hirap, napakalaking biyaya niyon. Ngunit para kay Maricar, isa itong bitag. Nasa maliit silang sala nang muling pag-usapan ng alok. Tahimik si Maricar habang nagtutupi ng damit, samantalang si Victor ay nakaupo sa harap ng mesa, hawak ang printed contract. Hindi ko na alam ang gagawin, mahinang sabi ni Victor. Hindi agad sumagot si Maricar. Ilang segundo muna ang lumipas bago siya nagsalita. Kung trabaho lang talaga yan, bakit hindi ako mapalagay? Napayoko si Victor. Dahil iniisip mo si Amber. Hindi lang iniisip, sagot ni Maricar, nararamdaman ko. Napabuntong hininga si Victor at tumayo. Maricar, hindi ko hawak ang nararamdaman ng ibang tao. Hindi ko kontrolado kung bakit ako ang inaalok niya. Pero kontrolado mo kung tatanggapin mo. Nasapo ni Victor ang noo niya. Totoo ang sinasabi ng asawa niya. Ngunit habang tinitignan niya ang kupas nilang kurtina, ang luma nilang electric fan at ang listahan ng mga bayarin sa mesa, hindi niya rin maiwasang isipin ang kinabukasan. Kinahapunan, dumating ang isang itim na sasakyan sa tapat ng apartment nila. May dala itong sulat mula kay Amber. Mr. Victor Ramirez, if you are still unsure, allow me to show you the project personally. No pressure, just one meeting. Unluwag, Amber. Kasama ng sulat ang isang access pass sa bagong resort site sa Tagaytay. Ano na naman yan? Malamig na tanong ni Maricar. Site visit lang daw, sagot ni Victor. Napatawa si Maricar pero puno iyon ng pait. Site visit o dahilan para mapalapit ka sa kanya? Hindi naman pwedeng hababang buhay na lang tayong matatakot sa intensyon ng ibang tao. Bahagyang tumaas ang boses ni Victor. Kailangan ko ring isipin ang future natin. Natigilan si Maricar, hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa bigat ng tono nito. Iyon ang unang pagkakataong halos pagsalitaan siya ni Victor ng ganoon. Nang gabi ngayon, kahit mabigat ang loob ni Maricar, pumayag siyang pumunta si Victor sa site visit. Ngunit malinaw niyang sinabi, pumunta ka roon bilang asawa ko, huwag mong kalilimutan yan. Kinabukasan, nagtungo si Victor sa Tagaytay. Sa mismong site ng resort, sinalubong siya ni Amber na nakasuot ng simpleng puting blouse, slacks at sunglasses. Kahit walang alahas at formal gown, hindi pa rin maitatanggi ang karisma nito. Thank you for coming, sabi ni Amber habang inaalis ang salamin. I knew you would. Ipinakita niya kay Victor ang malawak na lupaing pagtatayuan ng luxury resort, ang tanawing bundok, ang plano ng hotel villas at ang grand ballroom na ilalagay sa gitna. Habang nagpapayuanag si Amber, tahimik lang na nakikinig si Victor. Hindi niya maitatangging humanga siya sa talino at sipag ng babae. Hindi ito mayaman lang. Matalino, matapang at sanay mamuno. Bakit po ako? Sa wakas ay naitanong niya. Huminto si Amber sa paglalakad at marhang humarap sa kanya.
Dahil bihira akong makakita ng lalaking hindi agad yumuyo ko sa yaman, diretsahan itong sagot. Most men try too hard to impress me. Ikaw wala kang ibang gustong patunayan kundi ang sarili mo. Napatingin si Victor sa kanya. Alanganin. Bahagyang ngumiti si Amber. At gusto ko ang mga lalaking ganoon. Naniga si Victor. Hindi siya makasagot agad. Sa unang pagkakataon, hindi napaligoy-ligoy na si Amber. Hindi man tahasang pag-aamin, malinaw na may kahulugan ng bawat salita nito. Ngunit, imbes na matuwa o magpasikat, napaatras ng bahagya si Victor. May asawa po ako, mariin itong sinabi. Saglit na natahimik si Amber, ngunit imbes na mapahiya, lalo lang itong gumiti. Isang ngiting tila mas lalong naaaliw. Exactly, mahinang nitong sabi. At iyan ang dahilan kung bakit lalo kang hindi mabibili. At doon na mas lalong naging mapanganib ang lahat. Dahil sa unang pagkakataon, napatunayan ni Amber na tama ang hinala niya. Ang lalaking iyon ay hindi madaling bilhin. At dahil doon, mas lalo niya itong gusto. Pag-uwi ni Victor mula sa Tagaytay, agad niyang naramdaman ang bigat ng katahimikan sa loob ng apartment nila ni Maricar. Nasa kusina ang asawa niya, abalakulari sa paghihiwa ng mga gulay, ngunit halatang hindi ito mapakali. Mula pa sa pinto ay ramdam na ni Victor ang malamig na tensyon na naghihintay sa kanya. Maaga kang nakauwi, sabi ni Maricar nang hindi man lang siya nililingon. Tinapos ko agad ang site visit, sagot ni Victor habang inilalapag ang bag. Ayokong gabihin. Isang maikling tugon lang ang narinig niya. Talaga ba? Napabuntong hininga si Victor. Maricar, huwag na nating simulan. Doon lang lumingon si Maricar. May pait sa mga mata nito at halatang kanina pa nitong pinipigilan ng nararamdaman. Ako pa ang nagsisimula. Victor, mula nang pumasok sa buhay natin si Amber Monteclaro, pakiramdam ko ako na ang laging kontrabida sa sarili kong asawa. Hindi totoo yan. Mabilis na sagot ni Victor. Hindi. Napatawa si Maricar, ngunit puno iyon ng sakit. Nung una, titig lang, tapos regalo, tapos mansyon, tapos trabaho. Ngayon personal site visit na kayong dalawa lang? Trabaho yun! Bahagyang tumaas ang boses ni Victor. Wala akong ginagawang masama. Pero nakikita mo ba ang ginagawa niya? Nanginginig na tanong ni Maricar. O ayaw mo lang makita dahil gusto mong paniwalaan ng mabuti siyang tao? Natahimik si Victor. Ang totoo, nakita niya, ramdam niya. Lalo na nung diretsahang sinabi ni Amber na gusto niya ang mga lalaking hindi mabibili. Hindi man niya gustong aminin, alam niyang hindi normal ang kilos ng biyuda. Ngunit ayaw din niyang tanggapin iyon ng buo dahil kapag ginawa niya, kailangan niyang harapin ang katotohanang unti-unti nga silang sinisira nito. Habang kumakain sila ng gabing iyon, halos walang nagsasalita. Ang bawat kalensing ng kutsara at tinidor ay parang mas malakas pa sa dapat. At sa gitna ng katahimikan, muling tumunog ang cellphone ni Victor. Pareho silang napatingin sa screen. Amber Monteclaro calling. Parang tumigil ang paghinga ni Maricar. Hindi mo sasagutin? Malamig nitong tanong. Hindi agad gumalaw si Victor dahil paulit-ulit ang tawag, napilitan siyang sagutin iyon. Hello, Ninang? Narinig ni Maricar ang mahinhing ngulit malinaw na boses ni Amber mula sa kabilang linya. Victor, I just wanted to know if you got home safely. I was worried, and I hope you considered my offer seriously. Hindi buo ang usapan, sapat na ang tono ni Amber para kumulo ang dugo ni Maricar. Opo, nakauli na po ako. Pag-iisipan ko po. Nang matapos ang tawag, hindi na napigilan ni Maricar ang sarili. Bakit kailangan ka pa niyang tawagan sa gabi para kamustahin? Matalim nitong tanong. Concern lang siguro. Concern! Putol ni Maricar. Victor, huwag mo na akong gawing tanga. Walang ninang na ganyang ka-concern sa bagong kasal na lalaking inaanak niya. Anong gusto mong gawin ko? Biglang sigaw ni Victor. Tanggihan ko lahat? Isara ko lahat ng oportunidad dahil lang nagseselos ka? Parang sinampal si Maricar sa salitang yun. Hinanyang sabi, nangingilid ang luha. Selos lang pala ito para sa'yo. Agad nagsisi si Victor sa nasabi, ngulit huli na. Tahimik na tumayo si Maricar at pumasok sa kanilang maliit na kwarto.
Isinara niya ang pinto, ngunit hindi niya ito inilock. Para bang kahit nasasaktan siya, may bahagi pa rin sa pusong umaasa na susunod si Victor. At sumunod niya ito. Pagpasok ni Victor, nakita niyang nakaupo si Maricar sa gilid ng kama, tahimik na umiiyak. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat nito. "Sorry," hinanyang sabi. Hindi niya sinadya. Hindi siya nilingon ni Maricar. "Mahal mo ba ako, Victor?" Parang binagsakan ng mabigat na bato ang dibdib niya sa tanong na yun. Anong klaseng tanong niyan? "Siguradong mahal kita." "Kung mahal mo ako," sagot ni Maricar, "lumayo ka kay Amber bago pa tayo tuluyang masira." Natahimik si Victor dahil alam niyang hindi galit ang nagsasalita kay Maricar. Takot. Takot ng isang asawa na unti-unting nakakaramdam na may ibang babaeng dahan-dahang pumapasok sa buhay ng kanyang lalaki. At sa gabing iyon, sa loob ng maliit nilang tahanan, hindi man nakikita si Amber Monteclaro, pero malinaw na malinaw talaga ang presensya nito sa pagitan nilang mag-asawa. Lumipas ang ilang araw na halos hindi na muling nabanggit ni Victor ang alok ni Amber Monteclaro. Tahimik siyang pumapasok sa trabaho at umuuwi ng maaga, na para bang sinisikap niyang ayusin ang lamat na nabuo sa pagitan nila ni Maricar. Ngulit kahit pilit nilang ibinabalik ang dating lambing, ramdam pa rin ng mag-asawa na may nakabitin na bagay sa ere. Isang bagay na hindi nila parehong mapangalanan, ngunit pareho nilang kinatatakutan. Isang hapon, habang nasa trabaho si Victor, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Amber. "Dinner tonight? There are matters I can only discuss in person. This is about the project and your future. Confidential." Matagal na tinitigan ni Victor ang screen ng kanyang cellphone. Ayaw na sana niyang pumunta, ngunit naaalala niya ang kontrata, ang oportunidad at ang posibilidad na magbago ang buhay nila ni Maricar kapag tinanggap niya iyon. Sa isip niya, kung magiging malinaw lang ang usapan tungkol sa trabaho, baka matapos na rin ang lahat ng pagdududa. Nag-reply siya ng maikli. "Saan po?" Halos agad dumating ang sagot. "Private Dining Hall, Monteclaro Suites, 8 p.m. Just you." Nang nabasa niya ang huling dalawang salita, may kakaibang bigat na pumatong sa dibdib niya. Pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niya si Maricar na naglalabas sa banyo. Ilang beses siyang nagbukas ng bibig upang sabihin ang tungkol sa dinner, ngunit sa tuwing nakikita niyang pagod at pananahimik ng asawa, nauudlot siya. Hanggang sa dumating ang 7:00 at hindi pa rin siya umaamin. "Aalis ka?" tanong ni Maricar nang makitang nagpapalit siya ng polo. "May meeting lang sa office," sagot ni Victor. Iwas ang tingin. Hindi agad nagsalita si Maricar, ngunit sa paraan ng pagtititig nito sa kanya, parang alam nitong hindi iyon ang buong katotohanan. "Meeting?" ulit nito. "Oo," sagot ni Victor. "Mahalaga lang." Tumanggo si Maricar, ngunit halatang hindi kumbinsido. "Sige, ingat." Mas lalong sumikip ang dibdib ni Victor sa simpleng sagot na iyon. Pagsapit niya sa Monteclaro Suites, agad siyang sinalubong ng isang receptionist at inihagid sa isang pribadong silid sa pinakataas na palagbapag. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang mahabang mesa para sa 2 lamang. May kandila sa gitna, wine glasses at malawak na pananaw ng siyudad mula sa salaming dingding. At sa dulo ng mesa, nakaupo si Amber Monteclaro. Suot nito ang isang hapit ngunit elegante at simpleng itim na bestida. Walang masyadong alahas, ngunit lalo itong naging kaakit-akit sa ganoong ayos. Para itong hindi dumalo sa business dinner, kundi sa isang gabing matagal nang pinaghandaan mabuti. "You came," sabi ni Amber, bahagyang nakangiti. "Akala ko po tungkol sa project," sagot ni Victor, nananatiling tuwid ang tindig. "It is," sagot ni Amber. "Sit." Umupo si Victor, ngulit na natili siyang alerto. Ilang sandali silang kumain ng tahimik hanggang si Amber na ang muling nagsalita. "I like men who know how to be careful," sabi nito habang dahan-dahang ibinababa ang baso.
Hindi padalos-dalos, hindi sakim, hindi uto-uto. Kung tungkol ito sa trabaho, mas gusto ko pong diretso. Marining sagot ni Victor. Ngumiti si Amber. Direct, fine. Sandali siyang natahimik bago tumingin ng diretso sa kanya. I want you in my company, close to me. Not just because you're capable, but because I feel alive when you're near. Nanigas si Victor. Parang lumamig ang buong silid nang narinig yun. Ninang! Agad niyang sabi, ngulit pinutol siya ni Amber. Don't call me that tonight. Nalunok siya. May asawa po ako. Tapat kang lalaki. I know. Sagot ni Amber at iyan nga ang dahilan kung bakit kita gusto. Tumayo si Victor. Hindi tama ito. Ngulit bago siya makalayo, muling sinabi ni Amber. Mahina, ngunit tumimo ng malalim. Hindi ka ba kahit kailan nagtaka, Victor, kung bakit sa lahat ng lalaking pwedeng lumapit sa akin, ikaw ang gusto kong ilapit sa mundo ko? Hindi siya sumagot. Dahil ang totoo, nagsisimula na rin siyang matakot hindi lang kay Amber, kundi sa sariling damdaming pilit niyang ikinakailala. At sa gabing iyon, sa isang hapunang dapat ay tungkol sa trabaho, tuluyan nang nabuksan ang lihim na intensyon ng byuda. Hindi na ito tungkol sa oportunidad, hindi na ito tungkol sa kinabukasan dahil malinaw na kay Victor, siya mismo ang gusto ni Amber Monteclaro. Paglabas ni Victor mula sa private dining hall ng Monteclaro Suites, pakiramdam niya ay hindi sapat ang hangin sa labas para mapawi ang bigat ng dibdib niya. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa elevator, ngunit kahit pababa na siya sa lobby, nananatili sa isip niya ang bawat salitang binitiwan ni Amber. I feel alive when you're near. Mahigpit niyang pinisil ang manibela nang makasakay siya sa sasakyan. Hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya, takot o pagkalito. Sa buong buhay niya, ngayon lang may babaeng lantaran siyang pinagnasaan ng ganoon. At ang mas nakakagulo, hindi ito basta babae. Isa itong makapangyarihan, mayaman, elegante at sanay makuha ang gusto. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mukha ni Maricar. Pagdating niya sa apartment, madilim na ang buong sala. Bukas pa ang ilaw sa maliit nilang kusina at nadatnan niya si Maricar na nakaupo roon, tahimik na naghihintay. May malamig ng tasa ng kape sa harap nito, halatang hindi pa ito natutulog. Galing ka kay Amber, hindi ba? Tanong agad ni Maricar, hindi na siya binigyan ng pagkakataong magsinungaling. Natigilan si Victor. Mabigat ang katahimikang namamagitan sa kanila. Ilang segundo muna ang lumipas bago siya marahang tumanggo. Oo, amin niya. Napapikit si Maricar na para bang inihahanda niya ang sarili sa sakit na matagal nang inaasahan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil alam kong masasaktan ka. Napatawa si Maricar, ngunit may luha ng pumatak sa kanyang mga mata. At anong akala mo sa ginawa mo? Hindi ako masasaktan? Lumapit si Victor, ngunit umatras si Maricar. Anong nangyari? Nanginginig ang boses nitong tanong. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napayuko si Victor. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Ngunit alam niyang kung magsisinungaling pa siya ngayon, tuluyan nang mawawala ang tiwala ng asawa niya. Umanin niya, mahinang sabi ni Victor. Parang natuyuan ng dugo si Maricar. Anong umanin niya? Tungkol sa nararamdaman niya sa akin. Biglang nakahawak si Maricar sa gilid ng mesa. At anong sinabi mo? Told her it was wrong. Sinabi kong may asawa ako. Sandali na paiyak si Maricar, mulit hindi pa rin nawawala ang sakit sa mga mata niya. Pero bakit pakiramdam ko hindi doon natatapos yun? Hindi agad nakasagot si Victor. Dahil ang totoo, may bahagi ng gabing iyon na hindi niya maikaila sa sarili niya. Hindi man niya gusto si Amber sa paraang ng gusto niya sa kanya, may kung anong pagyanig pa ring naidulot ng pag-aamin nito sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang kumpiyansa at sa kanyang damdamin. At nakita iyon ni Maricar sa kanyang katahimikan.
Victor? Halos pabulong niyang sabi. Huwag mong sabihing naapektuhan ka rin. Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Victor na lalong tumarak sa dibdib ni Maricar. Dahil ano? Umiyak na niyang tanong ni Maricar. Dahil mayaman siya? Dahil maganda siya? Dahil kaya niyang ibigay sa iyo ang lahat ng hindi ko maibigay? Hindi ganun kasimple. Biglang sagot ni Victor. Hindi ko alam kung bakit ako nalilito. Hindi ko hiniling na mangyari to. Natahimik ang buong apartment. Maya-maya, tumayo si Maricar at humarap ng diretso sa kanya. Basang-basa na ng luha ang kanyang muka, ngunit matatag ang titig niya. Victor, halos pabulong niyang sabi, huwag mong sabihing nakakaramdam ka rin sa kanya. Hindi ko alam, tapat na sagot ni Victor na lalong tumarak sa dibdib ni Maricar. Dahil mayaman siya? Dahil maganda siya? Dahil kaya niyang ibigay sa iyo ang lahat ng hindi ko maibigay? Hindi ganun kasimple, biglang sagot ni Victor. Hindi ko alam kung bakit ako nalilito. Hindi ko hiniling na mangyari to. Natahimik ang buong apartment. Maya-maya, tumayo si Maricar at humarap ng diretso sa kanya. Basang-basa na ang luha ang kanyang mukha, ngunit matatag ang titig niya. Hindi mo hiniling, sabi niya. Pero may pigpipilian ka. Huminga siya ng malalim. Victor, hindi mo kontrolado ang nararamdaman ng ibang babae, pero kontrolado mo kung gaano mo siya papasukin sa buhay natin. Napayuko si Victor. At kung hindi mo kayang putulin ito ngayon pa lang, baka isang araw magising na lang ako na hindi na ako ang asawa mo sa puso mo, kahit ako pa ang legal na asawa mo. Parang sinaksak si Victor sa sinabi niya iyon. Lumapit si Victor at hinawakan ang dalawang kamay ni Maricar. Ngayon ay hindi na ito umiwas. Hindi kita gustong saktan, mahinang sabi niya. Pero nasasaktan mo na ako. At sa gabing iyon, matapos ang unang pag-aamin ni Amber at ang unang tapat na pag-aamin ni Victor sa kanyang pagkalilito, mas luminaw ang isang masakit na katotohanan. Hindi lang si Amber ang may damdamin kailangang labanan, dahil sa unang pagkakataon, nagsisimula ng maramdaman ni Victor na ang tukso ay hindi lang nanggagaling sa isang babae, kundi mula na rin sa bahagi ng puso niya na unti-unting nagigising. Pagkatapos ng masakit na pag-uusap nila ni Maricar noong gabing iyon, sinubukan ni Victor na umiwas kay Amber Monteclaro. Hindi niya sinagot ang mga tawag nito. Hindi rin niya binuksan ang mga mensaheng sunod-sunod na pumapasok sa cellphone niya. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ang byuda, gusto niyang manahimik at ilayo ang sarili sa gulong unti-unting sumisira sa pagsasama nila ng kanyang asawa. Ngunit si Amber ay hindi sanay na binabariwala. 3 araw ang lumipas, bahagyang naging maayos ang samahan ni na Victor at Maricar. Hindi man tuluyang nawala ang bigat sa pagitan nila, pilit nilang binibigyan ang pagkakataon ang isa't isa. Isang umaga, habang naghahanda si Victor para pumasok sa trabaho, biglang tumawag ang kanyang immediate supervisor. Victor, pwede ka bang dumaan muna sa HR bago mag-report? Sabi nito sa telepono. May urgent matter daw. Kinabahan si Victor. Pagdating niya sa opisina, agad siyang pinatawag sa conference room. Doon niya nalaman ang balitang hindi niya inaasahan. May restructuring kasi sa company, paliwanag ng HR manager. At isa ang department ninyo sa tatamaan. Pasensya na Victor, pero effective immediately, tinatanggal na ang posisyon mo. Parang nabingi si Victor sa narinig. Po? Pero bakit ako? Namumutlang tanang niya. Hindi lang ikaw, sagot ng HR. Marami kayo. Ngunit habang kinukuha niya ang huling pay envelope at clearance papers, may kung anong kutob na bumangon sa dibdib niya. Masyadong biglaan, masyadong malinis ang tiempo. At ang mas nakakagulo, paglabas niya ng building, may naghihintay na agad sa kanya. Isang itim na kotse. At katabi nito ang assistant ni Amber na si Edwin. Sir Victor, mahinahon nitong bati. Ma'am Amber sent me. Nanigas si Victor. Paano niya nalaman? Ma'am anticipated that this might happen, sagot ni Edwin. She asked me to deliver this. Iniabot nito ang isang sobre. Nang buksan ni Victor,
Tumambad sa kanya ang bagong kontrata, mas mataas na posisyon, mas malaking sweldo, at may kasamang pirma ni Amber Monteclaro. Sa ibaba ng papel may sulat kamay na mensahe. When one door closes, I make sure a better one opens for you. Amber. Parang kinuryente ang buong katawan ni Victor. Nang gabing iyon, hindi niya agad sinabi kay Maricar ang pagkawala ng trabaho. Mulit mabilis din itong napansin ng asawa niya sa mukha pa lang. Anong nangyari? Tanong ni Maricar. Naupo si Victor sa gilid ng kama at tahimik na iniabot ang mga papeles. Habang binabasa iyon ni Maricar, unti-unting namuo ang galit at takot sa mukha nito. Nawala ang trabaho mo? Nanginginig nitong tanong. Tumanggo si Victor. Ngunit nang mabasa ni Maricar ang kontrata mula kay Amber, tuluyang itong napatayo. Hindi ito normal, Victor, sabi niya. Bakit parang handa siya bago pa nangyari? Hindi ko alam, sagot ni Victor. Pero kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang sagot. Masyadong eksakto ang lahat, sigaw ni Maricar. Parang hinihintay niya talagang bumagsak ka para siya ang sasalo sa'yo. Hindi makasagot si Victor. Dahil iyon din ang tanong sa isip niya. Kinabukasan, bago pa siya makapagdesisyon, muli siyang ipinatawag ni Amber. Sa pagkakataong ito, sa kanyang mismong opisina sa Monteclaro Holdings. Pagpasok ni Victor sa malawak at mamahaling executive office, nadatnan niya si Amber na nakatayo sa salaming bintana, tanaw ang buong syudad. Hindi ito lumingon agad. I'm sorry about your job. Malamig ngunit kontroladong sadi nito. May kinalaman ba kayo roon? Diretsahang tanong ni Victor. Dahan-dahang humarap si Amber. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha nito. Sa halip, may maliit itong sinil. Isang sinil na hindi umaamin pero hindi rin tumutulol. I simply remove obstacles when I want something badly enough, sagot niya. Parang tinamaan si Victor sa sikmura. Bakit ninyo ginagawa ito? Galit niyang tanong. Lumapit si Amber, dahan-dahan, matatag at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Because I don't lose, mahinahon itong sagot. At dahil handa akong gawin ang lahat para ilapit ka sa mundong bagay sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na lawak ng kapangyarihan ng byuda. Hindi ito pala babae na may gusto sa kanya. Isa itong babaeng kayang galawin ang takbo ng buhay niya. At sa sandaling iyon, tuluyang naunawaan ni Victor ang kinakatakutan ni Maricar. Dahil si Amber Monteclaro ay hindi lang umaasa na mapapasa kanya siya. Isa itong babaeng handang gawin ang lahat para mangyari iyon. Mabigat ang bawat hakbang ni Victor pauwi mula sa opisina ni Amber Monteclaro. Sa buong biyahe, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang malamig nitong mga salita. I simply remove obstacles when I want something badly enough. Hindi niya alam kung gaano kalawak ang kayang gawin ng byuda, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi ito basta paghanga lamang, obsesyon na iyon. At ang mas nakakatakot, hindi lang siya ang nadadamay, kundi pati si Maricar at ang kanilang kasal. Pagpasok niya sa apartment, nadatnan niya si Maricar na tahimik na nakaupo sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama. May hawak itong cellphone. Namumugto ang mga mata nito at agad nakaramdam ng masumang kutob si Victor. Maricar, mahinang tawag niya. Dahan-dahang tumingala si Maricar sa kanya. Wala nang sigaw sa mukha nito, wala nang galit. Mas nakakatakot ang katahimikang naroon. May gusto akong itanong sa'yo. Sabi nito, mababa ang boses. At gusto ko ng totoo. Kinabahan si Victor. Ano yun? Tumayo si Maricar at iniabot ang cellphone. Nanigas si Victor nang makita ang screen. Mga mensahe. Mula kay Amber. Hindi iyon bagong mensahe lamang. Mukhang na-forward o naipadala sa isang anonymous number pupunta kay Maricar ang screenshots ng mga pag-uusap. Nandoon ang paanyaya sa private dinner, ang ilang mensahe ni Amber na may malalim makahulugan, at ang isang linyang tuluyang nagpaguho sa natitirang katahimikan ni Maricar.
You don't belong in a small life, Victor. You belong where power, beauty, and desire meet. Nanlamig ang buong katawan ni Victor. Sino ang nag-send nito sa'yo? Tanong niya. Huwag mong ibalik sa akin ang tanong, sagot ni Maricar. Ang sagutin mo, gaano na ito katagal? Maricar, makinig ka. Gaano na katagal? Sigaw nito. Napaatras si Victor sa tindi ng boses ng asawa niya. Bumuhos ang luha ni Maricar habang nanginginig ang mga kamay niya. Pinagmukha mo akong tanga. Ramdam ko na, nakikita ko na, pero pinilit kong paniwalaan ka. Pinilit kong isipin na hindi mo ako lolokohin. Hindi kita niloko, sagot ni Victor. Oo, may mga mensahe siya. Oo, inamin niya ang nararamdaman niya, pero wala akong ginawang kasalanan sa iyo. Wala? Napatawa si Maricar sa gitna ng pag-iyak. Nagsinungaling ka kung saan ko pupunta. Nakipagkita ka ng niyang kayong dalawa lang. Tinago mo sa akin ang lalim ng lahat ng ito. Ano tawag mo ron? Hindi nakasagot si Victor. Dahil sa unang pagkakataon, kahit hindi siya nagtaksil sa katawan, alam niyang nagsimula na siyang magkulang sa katapatan. At yun ang pinakamasakit. Nagustuhan mo ba siya? Diretso at nanginginig na tanong ni Maricar. Hindi. Mabilis na sagot ni Victor. Ngunit hindi ganoon katatag ang boses niya gaya ng gusto niya. Hindi mo man mahal, sagot ni Maricar, pero naapektuhan ka. Nanahimik si Victor. At sa katahimikang iyon, nakuha na ni Maricar ang sagot. Napapikit ito at napahawak sa dibdib na para bang hindi na nito kayang pasanin ang sakit. Diyos ko, asawa kita, Victor. Bagong kasal pa lang tayo, pero parang may kahati na agad ako sa puso mo. Lumapit si Victor at sinubukang hawakan ng mga kamay niya, ngunit marahas na binawi iyon ni Maricar. Huwag mo muna akong hawakan, mahinang ngunit matalim nitong sabi. Tila gumuho ang buong mundo ni Victor sa mga salitang iyon. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, bulong ni Victor. Pero hinayaan mong lumalim, sagot ni Maricar. Tahimik silang parehong umiiyak sa magkaidang dulo ng maliit nilang silid. Ngulit hindi doon natapos ang gabing iyon. Muling tumunog ang cellphone ni Victor. Pareho silang napatingin. Amber Monteclaro calling. Hindi gumalaw si Victor. Pero si Maricar dahan-dahang limapit, kinuha ang cellphone sa kama at ibinigay iyon sa kanya. Sagutin mo, sabi ni Maricar. Napatingin si Victor sa asawa niya, gulat at naguguluhan. Sagutin mo, ulit ni Maricar, mas malamig na ang boses. At sa harap ko, tapusin mo, kung kaya mo. Parang tumigil ang oras. Dahil sa wakas, nabuyagan na ang lahat ng katotohanang matagal nang gumagapang sa pagitan nila. At ngayong lantad na ang sugat, wala nang may tatago pa. Ang tanong na lang, may lakas pa bang harapin ni Victor ang baeng gustong angkinin siya habang kaharap ang asawang unti-unti nang nawawasak dahil sa kanya? Nanginginig ang kamay ni Victor habang hawak ang cellphone. Katabi niya si Maricar, tahimik ngunit matigas ang mukha, habang pareho nilang tinititigan ng screen na patuloy sa pag-ilaw dahil sa papasok na tawag mula kay Amber Monteclaro. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Victor ay wala na siyang matatakbuhan. Sagutin mo, malamig na ulit ni Maricar. Huminga ng malalim si Victor bago niya pinindot ang answer button. Hello? May klinim sabi. Mula sa kabilang linya, agad narinig ang mahinahon at pamilyar na boses ni Amber. Victor, I've been waiting for your decision. Hindi sumagot agad si Victor. Saglit siyang sumulyap kay Maricar na ngayon ay nakatingin lang sa kanya. Nangingilid ang luha ngunit pinipilit magpakatatag. Ninang, umpisa ni Victor. Amber, putol agad ng byuda. Call me Amber. Napapikit si Victor. Amber, kailangan na pong matapos ito. Ngunit sa halip na magalit, bahagyang natawa si Amber sa kabilang linya. No, Victor. Hindi pa ito nagsisimula. Nanlamig ang likod ni Maricar sa narinig.
Ano ba talaga ang gusto ninyo? Matapang na tanong ni Victor kahit ramdam niyang nanginginig ang sariling boses. Ilang segundo munang natahimik si Amber na para bang pinipili nito ng mabuti ang mga salitang bibitawan. Nang muli itong magsalita, malinaw, diretsyo at walang bahid ng hiya ang tono nito. Gusto kita, sabi nito. At ayokong magsinungaling pa. Hindi lang bilang empleyado, hindi lang bilang lalaking malapit sa negosyo ko. Gusto kita sa buhay ko. Parang sinakal si Maricar sa tuwirang pag-aamin na iyon. Napapikit siya at napahawak sa dibdib, ngunit pinigilan niyang gumawa ng tunog. Napatitig si Victor sa kawalan. May asawa ako. Alam ko. At alam ko ring hindi sapat ang pag-ibig lang para mabuhay ng maayos. Mabilis na nagtaas ng tingin si Maricar sa narinig. Nagpatuloy si Amber. Tingnan mo ang buhay mo ngayon, Victor. Nawalan ka ng trabaho, nakatira ka sa maliit na apartamento. Araw-araw kang kakayod para sa kinabukasang hindi sigurado. Pero sa akin, bahagya itong tumigil. Sa akin, kaya kitang bigyan ng lahat. Kumulo ang dugo ni Maricar. Anong ibig niyo sabihin? Madiing na tanong ni Victor. Isang bahay, isang posisyong walang hangganan ng paglago, kapangyarihan, koneksyon, seguridad, at isang buhay na hindi ka na muling yuyuko sa kahirapan. Bumaba ang boses ni Amber, naging mas mapanganib. At kung pipiliin mo ako, hindi lang ikaw ang aangat. Kahit si Maricar, kaya kong siguraduhing hindi siya mawawalan. Bibigyan ko siya ng kabuhayan, negosyo, kahit bahay pa. Napatayo si Maricar. Parang binuhusan siya ng kumukulong tubig sa narinig. Ako ang kapalit? Bigla niyang sigaw kahit nasa telepono lang kausap nila si Amber. Ganito niyo kabababang tingnan ng kasal namin? Natahimik saglit si Amber, ngunit nang muli itong magsalita, malamig at walang awa ang boses nito. I'm offering reality, hindi pangarap, hindi pag-ibig na gutom at pagod, kundi buhay na reyna. Halos agawin ni Maricar ang cellphone sa kamay ni Victor. Hinding-hindi ako magpapabili sa inyo. Hindi ninyo mabibili ang asawa ko. Mula sa kabilang linya, marahan lamang tumawa si Amber. Hindi ako kinakausap Maricar. Si Victor. Parang sinampal si Maricar sa kapal ng mukha ng byuda. Nangingining siyang napaatras habang humahagulgol. Muling nagsalita si Amber at ngayon ay para bang bawat salita ay nakatuon lang kay Victor. Hindi kita pinipilit. Binibigyan kita lang ng pagpipilian. Manatili sa isang buhay na limitado o sumama sa akin at maranasan ng mundong bagay sa isang lalaking tulad mo. Tama na, mariin sabi ni Victor. Think carefully, dugtong ni Amber. May mga lalaking ipinanganak para sa simpleng buhay at may mga lalaking ipinanganak para sa mas malaki. Ikaw, Victor, hindi ka para sa liit. Pinatay ni Victor ang tawag. Biglang bumagsak ang katahimikan sa silid. Umiiyak si Maricar sa isang sulok, wasak na wasak ang mukha. Si Victor naman ay nakatayo sa gitna ng kwarto, hawak pa rin ng cellphone, ngunit tila hindi na niya alam kung paano magsisimulang ayusin ang lahat. Dahil sa gabing iyon, unang beses na tahasang inilatag ni Amber ang kanyang alok. Hindi lang trabaho, hindi lang yaman, kundi isang buhay na parang hari para kay Victor at isang buhay na parang limos para kay Maricar. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maricar na hindi lang niya kalaban ang kagandahan, yaman at kapangyarihan ng byuda, kundi ang mapanganib na posibilidad na baka sa kaibuturan ng puso ni Victor, may bahagi itong natutuksong tanggapin ang alok na iyon. Pagkatapos maputol ang tawag, tila tuluyang gumuho ang munting apartamento ni na Victor at Maricar. Hindi man bumagsak ang mga dingding, ramdam nilang pareho na may isang bahagi ng kanilang pagsasama ang nabiyak na hindi na basta maaayos ng simpleng lambing o paghingi ng tawad. Tahimik na umupo si Maricar sa gilid ng kama, yakap ang sarili, habang si Victor ay nananatiling nakatayo sa gitna ng silid. Pareho silang sugatan pero magkaiba ang sakit na dinadala. Si Maricar ay sugat ng takot at pagkapahiya. Si Victor naman ay sugat ng konsensya at pagkalito. May sagot ka ba?
Mahinang tanong ni Maricar matapos ang ilang minutong katahimikan. Napatingin si Victor sa kanya. Sagot saan? Sa alok niya. Sagot ni Maricar, bagamang halatang masakit sa kanya ang mismong pagbanggit doon. Dahil ang totoo, hindi lang siya ang nagbibigay ng pagpipilian, pati ako. Nanlamig si Victor. Anong ibig mong sabihin? Tumingala si Maricar. Namumugto ang mga mata nito, ngunit ngayon ay mas kalmado na ang kanyang boses, isang klase ng katahimikang mas nakakatakot kaysa sigaw. Hindi ko kayang mabuhay sa araw-araw na may ibang babaeng tahasang umaagaw sa asawa ko. Sabi niya, hindi ko kayang matulog sa tabi mo habang iniisip kung ako pa ba ang pipiliin mo kinabukasan. Lumapit si Victor. Ikaw ang asawa ko. Pero ako pa ba ang laman ng puso mo? Putol ni Maricar. Hindi agad nakasagot si Victor. At sa katahimikang iyon, muling parang nadurog ang natitira sa puso ni Maricar. Hindi mo man sabihin, ramdam ko na. Napahawak si Victor sa noon niya. Mahal kita, Maricar. Totoo yun. Pero hindi ko rin maikakailan na magulong isip ko. Dahil kay Amber. Oo, halos pabulong niyang sagot. Pumikit si Maricar at isang luha ang muling pumatak. Hindi na siya sumigaw, hindi na rin siya nagtanong kung bakit, dahil sa puntong iyon, mas masakit nang marinig ang totoo kaysa manghula. Anong meron sa kanya na wala sa akin? Mahinang tanong niya. Agad umiling si Victor. Hindi iyon tungkol sa kakulangan mo. Pero parang gano'n na rin yon. Umupo si Victor sa tapat niya at hinawakan ng dalawang kamay nito. Mayon ay hindi na ito umiwas, ngunit wala ring init sa kanyang mga daliri. Hindi kita ipinagpapalit sa yaman, hindi rin dahil mas maganda siya o mas makapangyarihan. Ang totoo, natatakot ako sa sarili ko, sa pakiramdam na may mundong bumubukas sa harap ko na hindi ko pa nararanasan. Napatawa si Maricar ng mahina, ngunit puno iyon ng sakit. Kaya pala ganyan, hindi mo lang siya gusto mo rin ang mundong dala niya. Parang tinamaan si Victor sa dibdib dahil iyon ang pinakatotoong bagay na narinig niya mula nang nagsimula ang lahat. Mahal niya si Maricar, walang duda roon, ngunit sa bawat paglapit ni Amber, sa bawat alok nitong oportunidad, kapangyarihan at marangyang buhay, may bahagi ng pagkatao niyang matagal ng tahimik na nangangarap ang nagigising. At iyon ang mas kinatatakutan niya. Hindi ko alam kung paano lalabanan ito. Mahinang sabi niya, hindi mo lalabanan kung ayaw mo. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, umiilaw ang siyudad, ngunit sa loob ng silid ay pawang dilim lang ang bumabalot sa kanilang dalawa. Victor, sabi niya nang hindi lumilingon, hindi ako perpekto. Hindi kita mabibigyan ng mansyon, hindi kita mapapasok sa mundo ng mayayaman, pero pinakasalan mo ako dahil mahal mo ako. At kung darating ang araw na hindi na sapat yun para sa'yo, napita saka pinilit tapusin ang sasabihin. Sabihin mo sa akin, wag mo kong hayaang mabuhay sa kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Maricar, ngulit hindi na siya liningon ng asawa. Dahil sa gabing iyon, unang beses na tahasang hinarap ni Victor ang katotohanan tungkol sa sarili niyang puso. Hindi pa man niya pinipili si Amber, ngunit hindi na rin buo ang pagiging kay Maricar. At sa sandaling iyon, malinaw na malinaw sa kanya. Ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa bilyonaryang biyuda, kundi sa sariling pusong unti-unti nang naliliko kung saan ba talaga dapat tumibok. Kinabukasan matapos ang masakit nilang pag-uusap, maagang nagising si Maricar kahit halos hindi siya nakatulog buong magdamag. Nakaupo siya sa gilid ng kama, tahimik na nakatingin sa kawalan, habang ang unang sikat ng araw ay pumapasok sa maliit nilang bintana. Sa tabi niya, gising na rin si Victor, ngunit wala itong lakas ng loob na magsalita. Pakiramdam nilang pareho na may namatay sa pagitan nila. Hindi man iyong tao, parang ganoon na rin ang bigat. Tahimik na naghanda si Maricar ng almusal. Wala ang dating lambing sa bawat kilos niya. Wala na rin ang dati niyang maliliit na ngiti tuwing inaabot niya ang tasa ng kape ni Victor. Ngayon, para nalong silang dalawang estrangherong pinilit magsalo sa iisang lamesa. Maricar, mahinang tawag ni Victor. Ngunit hindi siya tumingin.
Bago pa niya muling masubukang magsalita, may kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan silang dalawa. May kakaibang kaba agad na sumiksik sa dibdib ni Maricar. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang pinto at doon siya napatigil. Nakatayo sa tapat nila si Amber Monteclaro. Suot nito ang isang mamahaling puting dress, simple ngunit elegante. Nakaayos ang buhok, magaan ang makeup at hawak ang isang designer handbag. Para bang wala itong planong guluhin ang buhay ng iba, para bang ordinaryong bisita lang itong napadaan. Ngunit sa likod ng maamong anyo nito, alam ni Maricar kung anong unos ang dala ng babaeng iyon. Good morning, kalmadong bati ni Amber. Nanigas si Victor sa kinauupuan niya. Anong ginagawa niyo rito? Diretsahang tanong ni Maricar. Pilit pinapakalma ang nanginginig na boses. Hindi magandang pag-usapan ang mahalagang bagay sa telepono. Sagot ni Amber, saka diretsyong sumilip kay Victor sa loob ng apartment. I came to talk. Wala na kayo dapat pag-usapan. Matalim na sabi ni Maricar. Ngunit si Amber ay bahagya lamang ngumiti. I believe, meron pa. Hindi na napigilan ni Victor. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Amber, mali na to. Umalis na kayo. Sa unang pagkakataon, hindi na ito ninang. Napansin iyon ni Maricar. Ngunit hindi natitinag si Amber. Sa halip, dahan-dahan siyang pumasok kahit hindi inimbitahan. Pinagmasdan niya ang maliit na sala, ang kupas na kurtina, ang lumang sofa, ang mumunting espasyong pinagsasaluhan ng mag-asawa. At saka siya humarap kay Victor. Ganito ba ang buhay na gusto mong ikulong ang sarili mo? Tanong niya nang walang paligoy-ligoy. Parang sinampal si Maricar sa harap-harapan. Lumabas kayo dito! Sigaw niya. Namumula ang mukha sa galit at kahihiyan. Ngunit tinaasyan lang siya ng kilay ni Amber. Hindi kita kaaway, Maricar. Ang kaaway mo ay ang katotohanang hindi sapat ang pagmamahal kung walang kakayahang iahon ng isang tao sa mas magandang buhay. Tuluyan ang napunit ang pagpipigil ni Maricar. Ako ang asawa niya! Imiyak niyang sigaw. Hindi ko siya pinakasalan para ibenta sa inyo. Biglang natahimik ang buong silid. Lumapit si Victor kay Maricar at hinawakan ng braso nito. Tama na. Ngulit marahas niyang binawi ang sarili. Huwag mo akong hawakan! Sigaw niya saka humarap kay Victor. Basang-basa na ang kanyang mukha. Sabihin mo sa harap niya. Sabihin mong ako ang pipiliin mo. Sabihin mong wala siyang pag-asa sa'yo. Napatingin si Amber kay Victor. Tahimik, ngulit mapanghamon. At doon nagsimulang gumuho ang lahat dahil hindi agad nakasagot si Victor. Hindi dahil mahal niya si Amber ng higit sa kanyang asawa, kundi dahil sa kaibuturan ng puso niya, alam niya na hindi na siya buo. Alam niya na may bahagi na sa kanya na natutukso, naaakit at nalilito. At sapat na ang ilang segundong katahimikang iyon para wasakin si Maricar. Napaatras siya, parang nawalan ng lakas ang mga tuhod niya. Diyos ko! Nanginginig niyang bulong. Totoo nga! Lumapit si Victor. Maricar, makinig ka! Ngunit umiling siya habang humahagulgol. Wag na! Wag mo nang tapusin ang hindi mo kayang simulan! Muling humarap si Maricar kay Amber. At sa unang pagkakataon ay wala na ang takot sa kanyang mga mata. Puro sakit na lang. Pwede niyo silang kuhunin. Pwede niyo ipalapit sa mundo ninyo. Pero tandaan niyo ito. Ang lalaking inaagaw ninyo ay hindi premyo. Isa yang pusong sinira ninyong dalawa. Parang may kumurot sa dibdib ni Victor. Tahimik si Amber, mulat halatang tinamaan din sa narinig. Sa gitna ng maliit na apartment na minsang naging pugad ng kanilang pangarap, tuluyan ng nabasag ang imahe ng masayang bagong kasal. At sa araw na iyon, habang magkatapat ang asawa, kabit sa damdamin at lalaking naliligaw, gumuho ang pangarap na nooy sinimulan sa harap ng altar. Dahil minsan ang isang oo sa kasal ay hindi sapat para pigilan ang isang pusong unti-unting lumilihis. Pagkaalis ni Amber sa apartment, parang naiwan sa hangin ang bigat na mga salitang binitiwan nilang tatlo. Tahimik na tahimik ang buong silid. Ngunit sa katahimikang iyon, pakiramdam ni Victor ay mas malakas pa ang tunog ng sariling dibdib niya. Nakatayo si Maricar sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanya. Hindi na ito umiiyak at iyon ang mas masakit para kay Victor. Ang mga luha kasi maaaring mapatahan. Ngunit ang katahimikan ng isang pusong napagod ng masaktan, iyon ang mas nakakatakot. Maricar, mahinang tawag
niya, ngunit hindi ito agad lumingon. Ilang segundo ang lumipas bago ito nagsalita. Alam mo, Victor, noong araw ng kasal natin, akala ko ang pinakamalaking laban ko sa buhay ay kahirapan. Hindi ko inakalang mas mahirap palang kalabanin ang isang tukso na kayang bihisa ng sarili ng yaman, kagandahan, at pangako. Napayuko si Victor. Wala siyang maipagtanggol sa sarili niya. Hindi kita niloko sa katawan, sabi niya. Pero alam kong nasaktan pa rin kita. Doon, dahan-dahang humarap si Maricar. Namumugto ang mga mata nito. Ngunit malinaw at matatag ang titig. Ang pagtataksil Victor, di lang sa katawan nagsisimula. Minsan sa tingin, sa lihim, sa katahimikan, sa hindi pagpili agad sa asawa mo kapag dapat siya ang una. Parang piniga ang puso ni Victor sa narinig, lumapit siya at lumuhod sa harap ni Maricar. Ngayon lang niya nararamdaman ng ganito kabigat ang lahat. Hindi si Amber, hindi ang alok na yaman, kundi ang posibilidad na tuluyan niyang mawala ang babaeng buong pusong naniwala sa kanya. Patawarin mo ako, bulong niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong malito. Hindi dahil kulang ka, hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil mahina ako. Nanatiling tahimik si Maricar at sa katahimikang iyon, tuluyang humarap si Victor sa katotohanan. Si Amber ang tukso, ngunit siya ang nagbukas ng pinto. Maya-maya tumayo siya. Kinuha ang cellphone mula sa mesa at agad na tinawagan si Amber. Ilang saglit lang ay sumagot ito. Victor, malamping nitong bate. Have you decided? Huminga ng malalim si Victor. Saka tumingin kay Maricar bago nagsalita. Oo, pinili ko na. Bahagyang ngumiti si Amber sa kabilong linya. Halatang alam na nitong isasagot, mulit ang sumunod na mga salita ni Victor ang nagpatahimik dito. Pinipili ko ang asawa ko. Ilang segundo ng katahimikan ang sumunod. Think carefully, malamig na sabi ni Amber. This is the last door I will open for you. At iyon ang pinto na kayaman kong isara. Dahil kung papasok ako dyan, baka makuha ko ang marangyang buhay, pero mawawala naman sa akin ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa akin kahit wala akong maipagmalaki. Hindi sumagot si Amber. Sa unang pagkakataon, parang nawalan ng tamang salita ang babaeng sanay makuha ang gusto niya. Goodbye, Amber, sabi ni Victor at pinatay ang tawag. Pagkababa niya ng cellphone, tumulo ang luha ni Maricar. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi iyon luha ng lubos na sakit, kundi luha ng isang pusong sugatan, ngunit narinig sa wakas ang pinakahinihintay na pagpili. Lumapit si Victor at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay. Hindi ko hihilingin maging okay ka agad, sabi niya. Alam kong wasak ang tiwala mo sa akin, pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, araw-araw kong pipiliin na buuin ulit ang kung ano ang nasira ko. Napahigbi si Maricar. Bakit ngayon mo lang ginawa? Tanong niya. Dahil ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na lalaki ay hindi iyong kayang akitin ng mas malaking mundo, kundi ang marunong manatili sa babaeng pinangakuan niya sa altar. Tuluyan nang napaiyak si Maricar at yinakap siya. Mahigpit din siyang yinakap ni Victor na parang ayaw na niyang pakawalan ang tanging tahanang muntik na niyang ipagpalit sa kinang ng tukso. Sa kabilang dulo ng syudad, tahimik na nakatayo si Amber Monteclaro sa harap ng salaming bintana ng kanyang mansyon. Hawak ang wine glass, napangiti siya ng mapait sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon. Hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi impluwensya ang nanaig, kundi isang simpleng pag-ibig na piniling ipaglaban. At doon, nagtapos ang kwento ni na Victor at Maricar. Hindi sa perpektong buhay, kundi sa mas matibay na katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman na kayang ibigay, kundi sa tibay ng pusong marunong mamili ng tama kahit may mas marangyang tukso sa harap nito. Wakas.